Natigil ang pag-iisip ni Sandra nang makita si Grayson na lumalangoy sa pool. How can she fall for him? Ano bang nakikita niya rito at umibig siya? Pinanood niya ang binata na lumalangoy. Naalala na naman niya ang sinabi ni Glyza. Isang malakas sa buntong hininga ang pinakawalan niya. Saka pumasok na sa kwarto niya. We already settled these things, Mr. Martinez. Ang kailangan lang namin ay malino na paliwanag mula sa apo mo. Nakakasira ng imahe ng kumpanya ang ginawa niya. Maraming nagkansela ng kanilang mga investment dahil sa nangyari. Ang ibang kumpanya na sa atin kumukuha ng produkto ay nagkansela na. Maraming proyekto ang nawala. It's a very big loss for our company. Reklamo ng isa sa mga direktor ng kumpanya. Mayroon silang online conference, kaya alas 6 pa lamang ay nakaharap na si Grayson sa laptop niya. Sa living room siya na natili sapagkat nais niyang magkape habang nagkakaroon sila ng meeting. Marami siyang ginagawa kaya kulang ang tulog niya. Aayusin ko po ito. Kailangan ko lang ng konting panahon para dito. Wika ni Grayson, saka sinarado ang laptop niya. Napasandal siya sa likod ng couch at pinikit ang mga mata. It's stressing him already. Pagka-uwi niya kagabi, gumaan lamang pakiramdam niya nang makitang bukas ang ilaw ng kwarto ni Sandra. At andun niyon kaya nakahinga siya ng maluwag. Nais man niyang kumustahin ito, pero mas pinili niyang huwag na lang. Alam niyang nasaktan niya ito, kaya hanap na lang siya ng panahon para makausap ito. Natanaw niya kung gaano kalungkot ang mukha ng asawa mula sa veranda ng kwarto nito. Sir, gusto mo bang kumain? Ipaghahanda ko na kayo, mukhang pagod kayo. Nagaan na lang tanong ni Manang Sally. Huwag na Manang, ihintayin ko na lang pong lumabas si Sandra. Sige sir, nasa kusina lang ako. Tawagin niyo na lang po ako kapag may kailangan kayo. Sagot nito saka na nagpatuloy sa paglalakad patungong kusina. Ilang minuto pa siyang naghintay bago niya narinig ang mga yabag ni Sandra pababa. Ma'am, gusto niyo po ba ng kape? Tanong ni Manang kay Sandra. Nakalalabas lang din ng kusina. Tinignan niya ito pero hindi man lang siya nito tinignan o sinulyapan man lang. Nasa baba lang ang paningin nito habang pababa ng hagdan. Hindi na Manang, aalis po ako ng maaga. Kilasan po ako mag-aagahan. Aalis na po ko. Sagot nito sa kawalang lingon, nilagpasan siya at lumabas na ng compound. Napabuntong hininga si Grayson, saka ginulo ang buhok. Anong gagawin niya para hindi na magalit ang dalaga sa kanya? Hihingi ba siya ng tawad? Sa anong paraan? Nahihirapan siyang isipin na malayo na si Sandra sa kanya. Umaakto itong parang wala siya roon. Bale wala na siya rito. Sir, nag-away ba kayo? Mali naman siguro yung balita na nag-divorce na kayo. Tanong ni Manang sa gilid. Umuwi kasi yan kahapon na matamlay. Hindi na nga naghapunan kaya nag-aalala ako. Ano ba talaga ang nangyari? Mahabang kwento Manang. Kasalanan ko naman lahat Manang eh. Hindi ako naging pantay sa kanya. Malungkot na sambit ni Grayson. Maybe he need to realize first. Before he can ask Sandra's forgiveness. Hindi na siya pumasok sa opisina dahil wala siyang gana. At laman ang isip niya si Sandra. Nasaktan niya ito ng husto, kaya tama lang na makonsensya siya. Ayon sa chairman ng Martinez Company, hindi totoong nag-divorce ang mag-asawa. Nagkaroon lang ng kaunting hindi pagkakaintindihan ukol sa naturang kumakalat na balita. Sekreto umano ang naganap na kasal 3 taon na ang nakalipas dahil sa kahilingan ng mag-asawa na malayo sa media ang mga ito. Nilinaw rin ng chairman na hindi magagawa ng kanyang apo at asawa nito nasirain ang relasyon nila dahil sila'y nagmamahalan umano. Iginit din ng chairman na walang namamagitan sa kanyang apo at anak ni Congressman Bautista na si Thea Bautista na isang sikat na fashion designer at model. Nagkaroon lamang sila ng alitan ng anak ng direktor at may-ari ng Toffer Hotels na si Sam dahil lamang sa hindi pagkakaintindihan sa larong kanilang sinalihan sa team building. Ang divorce umano na nakita nila ay isang fake lamang at gawa-gawa ng taong gustong sumira sa kanyang apo at pangalan nito sa larangan ng negosyo. Binigay ni Grayson kay Raven ng iPad matapos makita ang balita. He even felt guilty for everything. Kahit sa balita ay nagawa nilang magsinungaling. He even felt more tired and exhausted. Sabi ni Chairman, huwag mo na raw isipin ang tungkol sa balita. Inayos na niya. Kailangan mo lamang ayusin ang sarili mo. Inayos ko na mga papeles mo. Kailangan mo lamang makipag-ayos kay Miss Sandra. Yun ang utos ni Chairman. Wika ni Raven habang nakaupo sa kaharap na upuan ni Grayson.
Paano niya gagawin yon kung parang hangin lamang siya sa babae? Napasabunot siya sa ulo habang hawak-hawak ang divorce papers. Pinirmahan na iyon ni Sandra. Kapag pinirmahan niya yon ay tapos na sila. Pero bakit takot siyang mangyari yon? Nais niyang makita ang asawa pero hindi pa rin ito umuwi. Kinuha niya ang cellphone niya, saka dinaya lang numero nito. Pero walang sumagot. Nakita ko siya kanina palabas ng compound, sakay ng kotse ni Sam dahil marami mga reporters ang nakaabang roon. Larong nag-init ang ulo ni Grayson na tumingala kay Raven. Bakit siya nasasaktan? Bakit ganoon na lang ang galit niya nang marinig iyon? If you don't have anything to say, you can leave. Wika niya kay Raven, saka tumayot umakyat na sa kwarto niya. Buong maghapon siyang nag-isip at binabantayan ng oras. 7:00 na ng gabi nang marinig niyang may papasok na sasakyan sa compound, kaya tumayo siya at bumaba sa living room. Nakaupong naghintay siya saka binuksan ng TV. Bumukas naman ang pinto at pumasok si Sandra. Nilingon niya ito ngunit hindi man lang siya pinansin at dire-diretsong naglakad paakyat. Sinundan niya ito ng tingin. Dumaan pa ang mga araw at naging abala na siya sa kumpanya. Nagkaroon pa ng problema ang kumpanya kaya mas naging abala siya. Kahit anong pilit niyang kausapin si Sandra ay hindi siya nito pinapansin. Ginugol na lang niya ang oras niya sa pag-aasikaso sa kumpanya. Sam, kita na lang tayo sa campus. Wika ni Sandra sa kabinaba ang cellphone. Balik eskwela na at kailangan niyang maging maaga ngayon. Kailangan pa niyang asikasuhin ang mga papeles dahil baka hindi niya ito matapos bago magsimula ang klase. Nakusot niya ang blusang kulay asul at pantalon na itim at flat sandals. Saka binitbit ang bag niya na bumaba at dumiretso sa garahe. Nasanay na siya na gano'n ang ginagawa niya. Nililibre naman siya ni Sam ng breakfast kaya walang problema. Ginawa niya lang ang sinabi ni Glyza na umiwas muna kay Grayson para hindi na siya masaktan pa. Kahit alam niya sa sarili niya na gusto niya itong makita. Naabutan niya ang binata sa garahe na pasakay na sa kotse nito. Hindi niya ito pinansin at dumiretso siya sa kanyang sasakyan. Kinuha niya ang susi sa bag saka pinaandar ang sasakyan. Ngunit hindi ito umaandar. Nakabukas na ang makina pero ayaw gumalaw. Bumaba siya tinignan ng gulong at flat ito. Nasapo niya ang noo at tumingin sa relo. Malilate na siya kapag hindi pa siya nakaalis. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Sam. Sam, flat ang gulong ng sasakyan ko. Magta-taxi na lang ako. Wika niya. Saka tumingin sa sasakyan ni Grayson na nasa tabi ng kanyang sasakyan. Nasa loob na ang binata at nakapagtatakang hindi pa nito iyon pinapaandar. Bumukas naman ang bintana, saka siya umiwas ng tingin. I'll drive you there. Wika nito, saka pinaandar ang sasakyan. No, Sandra, stay away from him. That's the best thing you can do. Pulong niya sa kanyang sarili, pero malilit siya pag magta-taxi pa siya. You have no choice. Sumakay ka na. Pag-uulit ni Grayson, hindi na siya sumagot pa at lumapit na sa sasakyan nito at sumakay sa likuran. Umiwas naman siya na tumingin dito at sinuot ang headset, saka nito pinaandar ang sasakyan. As long as she's not talking with him, that's fine with her. Tahimik nilang tinahak ang daan papunta sa campus nang walang nagsasalita. Hanggang sa tumigil ito sa harap ng school gate. Hindi na siya nagsalita pa at bumaba na, saka diretsyong naglakad ng walang lingon likod. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makapasok na siya sa campus. Naglakad na lamang siya sa hallway at tinahak ang daan patungong building. Kahit maraming nagbubulong-bulungan tungkol sa kanya, kesyo siya raw ang asawa ng isang sikat na business tycoon sa bansa. Nakita naman niya si Sam, Rika at Danica na kumakaway sa kanya. Kumaway na lang din siya pabalik at lumapit sa mga ito. Sinalubong naman siya ng yakap ng mga ito. Tara na sa admin's office. Baka kasi nagsisimula ng klase natin maya-maya. Wika pa ni Danica. Saka hinatak na sina Sandra at Rika. Sumunod naman si Sam na nakapamulsa. So, kamusta na ang pag-iwas mo? Tanong nito. Nagkibit balikat lang siya bilang tugon. Naikwento niya kasi sa mga ito ang tungkol sa pag-iwas niya kay Grayson. Have you heard? Utang na loob kung bakit sila nagpakasal. Rinig niyang bulungan ng iba. Yeah, right. Mukha naman siyang mababang babae. Kaya tama yun. Pera lang ang habot? Ano ba? Mali naman kayo eh. Balita ko anak siya ng isang shareholder ng kumpanya. May malaking shares siya sa kumpanya.
Kaya sa tingin ko, bagay sila. What? Naihibang ka na ba? Sila? Kita mo naman trying hard. Hindi naman sosyal tignan. Nang mamalit ka ng kapwa mo na hindi mo naman tinitingnan ng sarili mo. Excuse me? Hayaan mo na yan. Lahat ng tao sa paligid niya ay nag-aaway na hindi naman niya kontrol. Ang iba na ipagtanggol talaga siya. Yung iba ay support sa kanya at yung iba naman ay hindi. Hindi naman niya sila masisisi. Siya yung nasa balita. Baka siyang nagbigay ng motibo kaya pinakasalan. Mas bagay naman si Thea at Grayson. Both came from well-known family. Tama ka. Hoy, puro na lang ba kayo chismis? Mag-aral kayo, wag puro marites. Sigaw ni Rika sa mga ito. Naglakad naman ang mga ito palayo. Kapag naririnig ni Sandra ang usapan, naaawa siya sa sarili niya. Paano humantong sa lahat ang ganito? Paano naging ganito ang lahat? Kailan ba matatahimik ang buhay niya? Don't mind them. Bulong ni Sam sa kanya. Ngumiti lang siya saka hindi na umimik pa. As what they say to Thea, siya ang iniisipan ng masama ng ibang tao. Maaga ang uwian nila sa araw na yon at nagdesisyon siyang umuwi agad at pinaayos ang sasakyan niya. Sabi ng umayos dito ay sinadyang may nagbutas daw ng gulong ng kanyang sasakyan kaya hindi na siya nagtataka pa. Isa lang naisip niya na gumawa nun. Kaya pala hindi ito umalis kaagad kaninang umaga. Pagkapasok ni Sandra sa bahay ay naabutan niya si Thea nakapandikwato ng upo sa living room habang hawak-hawak ang litrato niya. Oh, nandito ka na pala. Sarkastiko na wika nito. Hindi siya umimik sapagkat wala siyang ganang makipag-away dito. Umiwas na siya kaya wala na siyang pakialam dito. Kung boyfriend mo ang kailangan mo, hindi pa siya umuuwi. Bigkas niya at naglakad paakyat. Ikaw talaga ang sadya ko. You forgot that we're friends already. But I remember, hindi ko pala pwedeng kaibiganin ang isang hindi tunay na anak. Natutop si Sandra sa kanyang kinatatayuan. Waring gustong magsilabasan ang lahat ng galit niya. Nilingon niya si Thea at nagulat ng basagin nito ang frame ng litrato niya na nilagay niya sa tabi ng TV. Orphan? Kaya ba pinakasal ka? Kasi wala kang pamilya. Kaso, ang hina mo, hindi ka minahal. I made a mistake of befriending you on the first place. Nakangising dagdag ni Thea. Nung nanggulo ka rito, pinagbigyan kita. Ngayon, uulitin mo pa at hindi na kita pagbibigyan pa. Sa tingin mo, kaibigan din ang turing ko sa'yo? It's just like a beer in can. I took it and enjoyed it. But when it's empty, I dump it easily. Sagot niya saka humarap kay Thea at nakipagtitigan dito. Really? Sa tingin mo, panalo ka na? Sinabi lang sa balita na maayos kayo at nagmamahalan kayo. Pero ang totoo, hindi. Dahil hindi ka kamahal-mahal. Hindi ka mahal ni Grayson and you will never be. Pakiramdam ni Sandra ay may matulis na bagay ang dumapo sa kanya. Tumatagos roon ang sinabi ng kaharap. Nung una sinabi nito iyon, hindi pa ganun kasakit. Pero ngayon, parang pinipiga na ang puso niya. Huwag mo akong sisimulan. Pagtitimping sabi ni Sandra at pilit pinapakalma ang sarili. Really? Why? Sasaktan mo ko? Wala ka ng kakampi dahil sa akin lang si Grayson. Eh di sa'yo na. Sagot niya. Ha? How dare you? Yan ba nakukuha mo sa orphanage na pinanggalingan mo? O baka naman yan ang tinuro sa'yo ng mga taong umampun sa'yo? Siguro, niloko mo sila at ginamit. Wika nito, nalalong kinainit ng ulo niya. Wala sa sariling sinampal ni Sandra ang babae. Saka tinulak ng malakas at natumba sa sahig. Pigil niya ang sarili na tumalikod siya. Pero hindi inasahan na nahila ni Thea ang buhok niya. Napasigaw si Sandra sa sakit habang pilit tinatanggal ang kamay nito. Bitiwan mo ang buhok ko! Sigaw niya, ngunit hindi ito nakinig at lalong hinila ang buhok niya. Get lost! Stay away from Grayson! Sigaw nito pabalik sa kanya. Kinapa naman niya ang buhok ni Thea, saka hinila. Wag na wag mo akong pupunuin. Sino ka para utusan ako? Galit na wika ni Sandra at pilit itong itinulak. Nabitawan naman ito ang buhok niya, kaya nakakita siya ng pagkakataon na sampalin nito. Wag na wag mong kinakwestiyon ang pamilya ko. Dahil ni minsan, hindi ko sinabi sa'yo kung anong klaseng magulang meron ka. At pinalaki kang masyadong mataas ang tingin sa sarili. Sigaw niya. Lalo namang nagalit si Thea sa sinabi niya. Natamaan ang mukha niya ng kuko nito, kaya sumakit iyon.
Kaya nag-iwan ito ng marka roon. Hindi siya pwedeng hindi bumawi. Hindi siya inosente na tatahimik na lang sa isang tabi at hahayaan ng babae na saktan siya. Naubos din ang pasensya niya. Huwag kang susugod na hindi masisiguro na mawawala ako dahil ako mismong mananakit sa'yo. Sagot ni Sandra, saka muli itong sinampal. Muli sana itong gaganti nang matigilan sa narinig na tinig. Hey Thea, stop it! Sigaw ni Grayson. Pinaghiwalay naman sila ni Grayson at pinipigilan ng lalaki si Thea na makalapit sa kanya. Hindi niya namalayang tumulo na pala ang luha niya. Hindi na siya nagsalita pa at mabilis na tumalikod at pumasok. Hawak-hawak niya ang puso niyang sumasakit habang umaakyat sa hagdan, habang bumabagsak ang luha niya. Kahit makaganti siya ay pakiramdam niya, talo pa rin siya. Hindi pa siya nakakapasok sa kwarto niya na may humawak sa braso niya. Sandra, tawag ni Grayson sa kanya at tinawakan ang braso niya. Hindi na niya ito nilingon at pilit na tinanggal ang kamay nito sa braso niya. Ngunit hindi ito natinag. Bagkus, hindi na lang siya nito papasok sa kwarto nito at pinaupo sa kama nito. Tahimik lang siyang humihikbi habang pilit pinapatahan ng sarili. Wait here. Wika nito at nagtungo sa may closet at may kinuha na isang box. Kumuha ng cotton at nilagyan ng gamot at nilinis ang mga sugat niya na nagmarka sa muka at kamay niya. Mukhang naubos ang lahat ng lakas niya kanina at hindi na nagawang magreklamo pa dahil sa sakit niyon. Here, let's put this on para hindi yan magkapeklat. Dagdag nito at may kung anong pinahid. Hindi na siya kumilos pa at hinayaan na lamang ang lalaki sa ginagawa nito. Nang matapos ay tumabi ito sa kanya. Hindi niya alam pero hindi siya mapakali. Tumayo siya at humakbang nang pigilan nito ang braso niya. Stay, let's talk first. Hindi siya gumalaw at naghintay na magsilita ulit si Grayson pero hindi pa rin, kaya nilingon niya ito. Nakatingin lang ito sa kanya na tila ba hinihintay siya. I'm sorry. Naisambit nito. Kusa namang tumulo ang mga luha ni Sandra. Pinipilit man niya pero tumutulo talaga ang mga ito ng kusa. Naawa siya sa sarili niya dahil naging mahina siya. Does crying makes her feel better? Hindi niya alam. Pero masakit pa rin yung puso niya. She was still in pain. Seeing how this man cares for other people. Kita niya kung gaano siya nito pinigilan palayo kay Thea. She saw how he hugged Thea when they were fighting. Ang sakit! Naiwi ka ni Sandra. Saka naman tumulo ang mga luha niya. Paano patutunayan ni Grayson kay Sandra na mahal na niya ang kanyang asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.